Parang sabihin mo, wala naman tao walang problema, pastor. So, ngayong hapon po ay, yun, sandali lang ito para matutuloy tayo. Ang importante po kasi yung ating fellowship. Yun. Yung ating pagsalusaluhan, daming niluto na step din na nagluto. Parang nagluto siya ng tubig. Pakulo. So, ngayong hapon ito ay pag-aralan natin yung the New Testament worship. Yun. So, paano ba sumamba ang bagong tipan? So, sa panahong Old Testament, siyempre, napaka-higpit po yung worship during the time. So, ngayon nga po ito, basahin nga po natin yung John chapter 4, verse 23. So, buklat po tayo ng Biblia, mga kapatid. Sundan po niya ako. Sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24. So, maikli lang po yung preaching ko ngayon para hindi tayo masyadong gabihin. So, mga 3 minutes lang. Chapter 4, verse 23 hanggang 24, sabi po doon, "But the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father that seeketh such to worship him, God the Spirit, and that worship him, must worship him in the spirit and in truth." So tayo po yung manalangin na makapangyarihan sa lahat. Salamat ulo God. Muli sa pagkakataon na kami po ay nagkasama ng katipon upang itaas ang dakila mong pangalan at sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos, kami lahat na nandito ngayon ay magkaroon po ng encouragement na kami po ay magpatuloy sa gitna po ng mga discouragement na aming kinakaharap sa aming buhay. Nawapatuloy mo kami samahan, gabayan, na ano po ang mga hadlang na nangyayari sa aming buhay, hindi po ito magbigay dahilan upang hindi namin unahin ang iyong kaharian o iyong kapihiran. Salamat o Diyos sa pangunguna mo sa bawat sa amin. Kayo po ang magpala mula umpisa hanggang matapos ay ang dakilang pangalan mo lamang ang may taas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang-una po, mga kapatid, no? Tayo po ilubos ng kapasalamat sa Diyos. Natapos po yung aming pastors and men fellowship sa Kabanatuan, no? At salamat po sa nag-pray. Salamat din po sa mga nagbigay ng ayuda. No? Mga hindi nakapunta pero nakapunta dahil may mga tumulong. So nawa ay patuloy po tayong magbigay ng prayer sa lahat po ng mga kapatiran natin. So ngayong hapon ito mga kapatid ay pag-usapan po natin yung pag-aaral na tungkol po sa New Testament worship. So ano pa yung sinasabi dito na ating Panginoon? Unang-una, no? But the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in the Spirit in truth. So yun ba yung tinutukoy na worshipper dito mga kapatid? Itong tinutukoy na worshipper dito ay yung mga born again. No? Mga na born again na through the power of the Holy Spirit. Kasi pag hindi born again, hindi mo naman talaga acceptable sa Diyos yung pagsamba. Kaya di ba maraming sumasamba pag araw ng linggo. Pero makita mo, parang dala lang ng relihiyon. Pero hindi naman talaga sumasamba na sila sa espiritu at katotohanan. Bakit to? Ang gusto ng Diyos mga kapatid, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ano ba yung sinasabing espiritu? Pag sinabing espiritu, talagang kinikilala natin ang Diyos na siya po yung makapangyarihan sa lahat at hindi siya nakikita. Yon, walang taong nakakita pa sa Kanya. Pero sabi ng ating Panginoon, walang taong nakakita sa Kanya, pero siya ipinakilala nito po ng ating Panginoong Kristo. Yon kaya, di ba, bawal sa ating mga revolto. Pero sa New Testament, wala nang revolto eh. Nasa puso na yung idolatry. So, ano ba yung involved sa worship, mga kapatid? No? Lalo na po sa ating tinatawag na congregational worship. Kasi may dalawang klaseng worship, no? Parang nagkukwentuhan lang tayo, no? Na kayong nakikinig, ako nagkukwento. So, there are two kinds of worship. Mayroon tinatawag na individual worship at saka corporate worship. Sa personal worship, siyempre, ginagawa natin sa bahay, kahit saan tayo pumunta, naglalakbay, pwede tayong manalangin, pwede tayong sumamba sa Diyos. Kahit saan, hindi naman manahintayin yung Sunday para mag-worship sa Diyos. Kasi ang worship ay ginagawa individually
Pag Sunday, ganito, corporate worship ang tawag dito. Ngayon, tingnan natin, pagdating po sa tinatawag pong corporate worship, ano po yung involved dito mga kapatid? Yun. Number one ho, yung prayer. So, sino hindi po nakaabot ng prayer, opening prayer? Yun. Kalahati po sa inyo, hindi nakaabot ng opening prayer. Kasi ako po, may fit po sa oras. Alas 3 po talaga. Pagdating alas 3, nagsisimula na po. Yun. Hindi ko kayo iintayin kasi ang sasambay natin ang Diyos, tayo dapat ang nag-iintay doon sa oras eh. Hindi yung oras, hindi yung Diyos ang nag-iintay sa atin sa oras. So, yun po, yung isa pa naman, ano tawag doon? Reasonable. Uh, yung iba ba naman, bahala na kayo mag-reason sa Lord. Ganun naman talaga eh. Accountable po tayo lahat sa Diyos. Personally, no? So, so, ano yung sabi sa prayer? Ano ba yung prayer, mga kapatid? So, parang nasa school lang tayo. So, prayer is a communication to God. Kaya nga tayo nananalangin para makipag-usap sa Diyos. Yun, para bang tatay at anak lang yan. Yun. Tatay, ganito ang aking problema sa school, di ba? Ang dami kong bibilhin. Yun. Ito yung gastos. Daddy, yun. Nag-breakdown ka. O, siyempre, request mo lang yun. Pero hindi naman ibig sabihin nag-request ka. Siyempre, dahala na yung tatay na mag-ganto nung request mo. So yung prayer, komunikasyon natin yan para lalo tayong mapalapit sa ating Ama na nasa langit. Kaya di ba ang ating Panginoon, nagturo siya ng prayer. Saan po nakalagay yung tinuro ng ating Panginoon sa prayer? Sa Matthew, tinan natin yung book of Matthew. Sinasanay ko kasi ayaw ng hindi na ako magsalamin eh. Kung kaya ko pa kasi parang luminaw yung mata ko eh. Nung nagsimula akong uminom ng bahay ko. So, pag-usapan natin yun. Pag natikman nyo yun, lahat ng karamdaman nyo, matatanggal. Yun, Matthew chapter 6, verse 6, doon dito nagsimula yung pagtuturo ng ating Panginoon kung paano pa yung tamang panalangin. Yun, basahin nga po natin mga kapatid. Sabi sa verse 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. So personal prayer ang tinutukoy dito. When thou hast shut the door, pray to thy Father which is in heaven, and in secret, and thy Father which sit in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for they much speaking. Be not you therefore like unto them, for your Father knoweth the things you have need of before you ask him. After this manner, therefore, pray you, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as per give our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yun ang kabuuan ng tinuro ng ating Panginoon, no? Kung ating i-exposition ito, isang preaching ito, kaya lang, hindi lang dahil din natin masyadong i-expound yun. Kasi ang punto lang doon, mismo ating Panginoon nagturo ng prayer, ng panalangin, napakahalaga. Alam mo, pagkatapos ng Matthew chapter 5, yun ang tinatawag na first sermon in the mount, doon din niya itinuro yung prayer. Yun, sunod na po yun, yung, di ba, blessed, tapos prayer, tapos at 7, yung huwag kang humatol, daming itinuro niya yun. So, napakahalaga po sa atin na tayo po ay nananalangin. Ano ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Yun. Ano sa Tagalog yun, mga kapatid? Manalangin ng walang patid. Kaya nga sa Kristiyano, ang pinakanghingan niya, yung prayer. Di ba? Kapag hindi ka huminga, ano mangyayari sa iyo pag hindi ka huminga? Patay, di ba? Kalimutan mong huminga. Sigurado, tutumba ka na lang. So yung hinga natin, as a Christian, prayer po. No? Bawat gagawin mo, pag-pray mo.
Yung mga estudyante, nagpipray ba kayo? Mga estudyante, nawa, makatapos ako, Lord. Nawa, gabayan mo si daddy, si mommy, sa kanilang pagkatrabaho. Yun. Nagpipray ba kayo, mga estudyante? Yun. Yung mga magulang, nagpipray ba kayo sa inyong mga anak? Lord, nawa, gabayan mo ang aking mga anak sa kanilang paglalakbay. Yun, dapat pinagpipray tayo. Walang patid na eh. Lord, gabayan mo aking anak sa pag-uwi. Yun, sa pagkain. Nagpipray pa ba tayo, mga kapatid? Pag kumain, pag nandyan yung mga litson, ano yung reaksyon natin pag may litson? Attack! Yun, atake na, wala na yung prayer. No? Parang nung last, ano namin, Saturday, ang saya namin doon sa kabanatuan ng kapatid. Eh. Iba talaga yung face-to-face, brother. Wala kayo eh. So, talagang grabe. Kahit ilan lang kami doon eh. Pero parang ano eh, parang nag-fellowship kami ng isang buwan. Kasi 9 to 9 ang ano namin, fellowship. Eh, siyempre, inaano na namin, siyempre, kinabukasan, pag-ano na naman. Kaya, yun po, talagang napaka-precious po yung fellowship. So, ano po, sabi doon sa 1 Peter 5:7, yun. Ano sabi doon? Casting all your cares upon Him and He careth for you. So, prayer pa rin po yun eh. Idadalangin natin yung mga daing natin sa Diyos. Kapagkat ang Diyos, alam niya kung ano yung mga problema natin. Kahit hindi natin unahin sabihin sa kapatiran natin, unahin natin sabihin sa Diyos. Siyempre, sa kapatiran, pwede natin sabihin yan eh. Sasabihin lang kapatiran, kaya natin yan, sister. Diba, kahit ka sa pastor, sabihin mo. Sasabihin mo, kaya natin, sister, ganito ang gawin mo. Pero ang Diyos pa rin ang talagang tutulong sa ating mga kapatid in time of needs, in type of troubles and suffering. Kaya sa pagkakataon, di ba, dapat tayo sa Diyos talaga una humihingi ng tulong. Di ba sabi ni Jeremiah 33:3. Yun. Anong sabi po doon, mga kapatid? So, buklat po tayo ng Bible, mga kapatid. Jeremiah 33:3. Ano ang sabi po ng Jeremiah? Kaya ako bubuklat para, sa ulo ko po yun. Kaya ka namang sa ulo nyo, sige, kahit walang tinginan. Pero nagbubuklat po ako mga kapatid para maging model. Kasi kayo, pag hindi ako nagbuklat, di rin kayo nagbubuklat. So, bubuklat kayo. May binubuklat po ba kayo mga kapatid? O cellphone na lang? Yun. Maganda, mabilis yan. So, 33:3, ano nakalagay doon? Para eksakto, basahin natin. 33:3. Sabi po ni Jeremiah, sabi doon, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. So, kailangan daw tayo ay tatawag. Kanino tayo tatawag? Sa Diyos. At sinahamon na tayo ng Diyos eh. Sabi nga ng talata, tumawag kayo sa akin at tutugunin ko kayo at ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi ninyo nauunawaan. Sa Diyos ko tayo tatawag. Kung sino-sino tinatawagan natin, hindi naman makakatulong yan eh. Mag-a-advise lang sa atin, pero yung talagang tulong, sa Diyos po talaga. Wala akong may tutulong minsan yung iba eh. Minsan nga, gagatungan pa pa eh. Lalo pag hihingi ka ng tulong sa unbeliever, alam mo, sister, may problema ako. Anong problema mo? Ganito eh. Nakukuha ko sa'yo yan. Matagal ko nang pinatayan. Yun. Pag ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng tulong, sigurado yun mga kapatid. At siyempre, pangalawang hihingan mo ng tulong, yung mga kapatiran. Di ba? Yung tinatawag na seek the godly counsel. Yun, yung ating topic nung Wednesday. Saan ka ba humihingi ng tulong, ng payo? Sa unbeliever o believer? Siyempre sa believer. Para yung payo niya, dalawa kasi ang source ng godly advice eh. Una, scripture. Yun, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo alam, ina-advisean ka na yan. Tinatama ka na yan. Sinasabi na ng Biblia kung ano dapat mong gawin. Yun. Ito ang tinatawag na this source of counsel, yung salita ng Diyos.
Pangalawa, siyempre yung mga lingkod na Diyos, kaya nga preaching eh. Ano ang purpose ng preaching mga kapatid? Yung sermon. Sabi sa bahay nga, nanisermon na ako ng tatay, ikaw pastor, pati ba naman dito, nanisermon ka. So ano ang ibig sabihin ng sermon? Para maituwid yung ating mga kamalian. Di ba sa bahay, sinong nasermonan po ng mga magulang? So, masunurin pala kayo, hindi kayo nasisermonan, ano? So, maganda yan. Kasi, ako nung maliit, palagi ako nasisermonan ng tatay ko eh. Bakit? Talagang pasaway ako nung maliit. Pero maraming naitatak sa akin yung mga disiplina ng tatay ko eh. Na talagang, pag sinabi ng tatay ko na alas 6, nasa loob ka na ng bahay, dapat nasa loob ka na ng bahay. Hindi pwedeng mahuli kadun sa alas 6, talagang may nakalaang disiplina sa'yo. So, nakatatak sa akin talaga yun eh. Na talagang kailangan yung time management ay pairanin mo. Hindi yung time ay talagang parang nakukontrol mo. Tama, nakukontrol mo. Dapat namamanage mo yung tama yan na oras. So, punta tayo sa pangalawang kapatid. Kasi ito naman parang review. So, pangalawang part ng worship ay yung singing. Yung inawit kanina natin, yung pinaawit ni Brother GR. So, tingnan nga natin yung Ephesians. Tutok na lang po tayo dun sa Ephesians, mga kapatid. Ang daming sinasabi doon tungkol sa singing. Eh, ganun din naman, pagdating sa langit, gagawin natin doon, kumanta. Practicein na natin dito mga kapatid, yung umawit tayo ng mga awiting spiritual. So ano po yung sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 19? Sabi po dito, speaking to yourself in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kanino ka raw aawit? To the Lord eh. Making melody in your heart to the Lord. Kaya nga, kahit yung boses natin, 120, 110, walang problema yan mga kapatid. Dahil ang tinitingnan naman ng Diyos yung puso natin. Kung talagang totoo tayong worshiper. Di ba sa yung ating teksto kanina, sabi doon, hinahanap ng Diyos yung totoong mananamba. Hindi pagalingan ng boses. Maganda nga, may 4 voices tayo Kaya lang, wala akong magtuturo Baka Sister Jen, marunong magturo ng 4 voices Wala talaga. Kita mo, sina Elder Manny, gaganda ng nila no? Pero nagpupray tayo na wag namang wala na ako, may lumitaw na magtuturo dito na mga kapatid ng 4 voices. Ako na nagpupray nawa. Isa sa mga anak ni Brother JR, anak ni Sister Janice o anak ni Sister Tess, mag-aral ng ng pagbasa ng nuta. Maobliga natin yung mga anak natin na magbasa ng nuta. Ano tayo, makakabuo ng 4 voices niyan? Minsan na, hindi kaya tayo nag-aaral ng 4 voices, pero minsan 5 voices na tayo May 5 voices na ba tayo? Hindi pa tayo nag-aaral ng 4 voices Parang taga-Muntinlupa, sabi ni Derwani. Doon na sa amin, doon sa Muntinlupa Minsan, 10 voices yata kami. Pero yon hindi naman tinitingnan ng Diyos yon na ganun ang boses natin. Pero, maganda rin namang nag-aaral tayo for the glory of the Lord, di ba? Ako nga, nanonood ako sa YouTube ng mga pag-aaral ng nota. Parang hirap ko ng matutunan. Siyempre, 56 na Noong ang bata ko, ang hirap ng mababa ang IQ ko kasi noon Mabagal ako makasaulo. Pero pag nasa ulo ko yon, hindi na mawawala sa isip ko. Kahit ngayon, yung mga nasa ulo ko ng Brad, kahit yung mga sasayan, hanggang ngayon sa ulo ko pa rin Ang hirap nang mawala. Kahit sa English, sa mga history, ang tagal po makasaulo, pero pag nasa ulo naman, ang tagal na bang mawala? Parang hindi nga nawawala hanggang ngayon Kaya pag nagre-review ako, anong puro pa pala? Pero yung mga mabilis makasaulo, tanungin mo, pagkatapos ng exam, saulo mo po ba, Brad? Di na, exam lang yun. Yun, so,
Pero pag tumatanda nga, siyempre, sabi nga ng Ecclesiastes, kapag ikaw ay tumatanda, lahat ay naapektuhan na. Yung utak mo, katawan mo, lahat ng organ naapektuhan na. Kaya sabi ng isang mga ng doktor, pag ikaw ay 40 pataas, sino ang mga 40 pataas? Taas ang kamay, umamin. Abay, walang ayun. 40 pataas. Kailangan ang rice mo ay hindi tataas sa isang cup. Yun. Maximum pala sis, 1 cup lang. At kung maaari daw, kalahating cup na lang ang kakainin. Yun. Kaya lang minsan, pag napapagana, masarap ang kani, masarap ang ulam. Nako, yung 1 cup bread, di ba? Baka isang kaldero yun. So, ano pa ho? Colossians 3:16. Tingnan natin. Yung mga support sa mga pag-awit. Kaya maganda, habaan natin yung pag-awit minsan, yung song leader. Nasa song leader naman yan eh. Kahit 6, no? 6. No? Kasi, maganda yung maraming awit. 3:16. Huwag mo intindihin yung pastor, basta ikaw ang song leader, ikaw masusunod eh. Pag tumingin si pastor, pag tumingin brother niya si pastor, tama na brother, tuto ka pa rin. Pag magalit si pastor, huwag mo intindihin. 3:16, ano pa yung sabi doon mga kapatid? 3:16. Let the word of Christ dwell in your heart, in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yun. Singing with grace. Hindi naman galingan kumanta yan, mga kapatid. Basta nanamnamin mo lang yung kanta. Ano ba yung kinanta natin kanina? Sige nga. Naano ba niyo yung mensahe yung kinakanta natin, mga kapatid? Hindi naman yung boses ang mahalaga doon, yung mensahe ng inawit natin. Ganda-ganda ka ng boses mo, hindi mo naintindihan yung inawit mo. Para kang umawit lang ng, ano ba yung mga sikat na awitin ngayon, yung sa Worldly Brand? Anong latest na kanta? Wala na ako sa akong alam eh. So, dapat naiintindihan natin yung mensahe. Sa mensahe pa lang ng inawit natin eh. Tingnan nga natin. Ano ba yung unang pinawit mo, Brad? 122, no? Sabi doon, tell me the story of Jesus. Alam ba natin ang kwento ni Kristo, mga kapatid? Kung sisimulan mo sa prophecy from the Old Testament, at pwede mo bang ikwento na from Genesis 3:15, may hula na patungkol kay Kristo? Ano yung nakasulat sa 3:15? Tingnan natin, prophecy ito. Ngayon kung ikaw magkukwento, kaya mo bang ikwento yung tungkol kay Kristo? 3:15, sabi doon sa 3:15, and I will put enmity between thee, the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his seed. So, dito pa lang may prophecy na tungkol kay Kristo. Tapos ang daming propesya, Isaiah, Jeremiah, hanggang sa Malakay, may propesya tungkol sa ating Panginoon. Sa Matthew, pwede mo bang ikwento nang hindi ka nagbabasa na mula nung siya ipinaglihi, isinilang, tapos nung inihandog siya sa templo ng mga magulang, ano nangyari doon, di ba? Nakipagtalastasan siya sa mga pantas. Tapos nung dumating yung kanyang ministeryo, pumunta siya kay John the Baptist para magpabautismo. Anong sabi ni John? Hindi po ako dapat magbautismo sa iyo. Dapat ako pa nga ni kumalag ng iyong talian ng iyong sandalyas. Di ako karapat dapat. Ano ang sagot ni Kristo? Dapat mangyari ang mga bagay nito. Tapos pagkatapos doon, tinukso na siya ni Satan, Matthew chapter 4. Tapos yun, doon na nagsimula yung ministry niya. Yun. Yan, pwede natin ikwento yan, kapatid. Lalo na yung tinatawag na legal phase of salvation. So, sa pag-awit pa na, no? Nandun na po yung mensahe. Napakaganda. Ano pa, mga kapatid? Pangatlo, yun. Sa preaching of the word. Yun. Kasi apat po yun eh. Prayer, singing, preaching, and giving. Tignan natin sa preaching. Makita po natin ang ating Panginoon dito sa Matthew chapter 5.
Nung pagkatapos na siya ay mag-fasting. Ilang araw po siya nag-fasting? 40 days and 40 nights. Kayo ba nagpa-fasting, mga kapatid? Pastor, hindi ko kayang mag-fasting. Isang meal, kaya ba niyo, mga kapatid? Halimbawa, umaga, hindi kayo magpa-fasting. Hindi kayo kakain. Ano ang purpose ng fasting, mga kapatid? Dalawa po ang purpose. Ang purpose niyan ay to cleansing. Pangalawa ay para yung commitment mo sa Lord. Siyempre, ipapromise mo, Lord. Ah, yung tawag doon ay parang nagbibigay ka ng commitment sa Diyos. Hindi naman katulad tayo ng Pentecostal. Mga kapatid, ako'y nag-fasting kahapon. Yun. Mayroon akong natinda na dati Pentecostal eh. Ano, payat na payat siya, tapos in-invite ako, sabi niya, Pastor, attend ka. 3 araw na rin siya, hindi kumakain para daw sa anniversary nila. Ano, parang tutog ba na po siya eh. So, ang fasting, sabi ng Bible, preparation ito for worship. Ngayon, sa Old Testament type yun. Ngayon, ano ba yung fasting sa New Testament? Pagsasakripisyo po yun. Hindi na literal na fasting na magpapakagutom ka para sabihin na nagpapasting ka. Ang fasting sa Bible na sa New Testament, yung magsakripisyo ka na sumunod sa Panginoon. Nagpapasting ka na pero di ka naman sumunod sa Diyos. Ayaw mo namang sundin yung kanyang kalooban. So, dito po, makita po natin, Matthew chapter 5, yung tinatawag po na first sermon of in the Mount. Yun, ito yung unang preaching na ginawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ang nagsimula ng pangangaral sa bagong tipan. At ang kaharap nga niya dito, sino po yung mga kaharap niya dito? Siyempre, yung mga disciple at yung mga taong nakapaligid sa kanya. Ano po yung unang sinabi niya? In saying, the multitudes, napakaraming nang nakikinig sa kanya. And he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them saying, yun, ito yung buong sermon niya. Chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, halos napakahaba yung sermon niya. Kung, di ba, nag-akyatan nga siya, tapos yung iba, walang makain, kasi sabi ng Panginoon, mayroon ba dito may dala ng pagkain, alam mo? Sa dami ng pumunta doon, wala akong nagdalang pagkain, sino lang po may dala? Sa palagay niyo, kapatid? Bata, ang may dala. Ano pong dala ng bata? Tinapay at saka isda. Sabi ng Panginoon, paupuin niyo yung mga taong yan. Nung ipinag-pray ng Panginoon, yung dala ng bata na para lang sa kanya talaga yun eh. No, mabuti pa yung bata, siguro, no? Itong mga iba, siguro, Pentecostal mindset, ako ang Diyos naman, God will provide. God is a God of healing. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Pentecostal mindset po yun. So, makita po natin, yung sermon ng Panginoon ay para sa disciples. Kasi sabi doon, no? Sa Matthew chapter 5, verse 1, multitudes and saying the multitude, he went up into mountain, and when he was set, his disciples na po, no? Ano ibig sabihin ng disciples? Mga kapatid, learner, student, follower. Yun po ang ibig sabihin ng disciples. Ibig sabihin, mga nabautismuhan na po ito. Kaya nga sumusunod na po sa kanya dahil naintindihan na po na sa ang Panginoon mismo ang Panginoon ng buhay nila. At sa chapter 2 ng Acts, alam natin, pagkatapos po na namatay ang ating Panginoon, ay nabuhay po siya, no? Ilang araw at ilang gabi po siya sa libingan, mga kapatid. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, ilang araw at ilang gabi, 3 days and 3 nights. Inambing po yan kay Jonah. Na si Jonah po, 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. So, prophecy po kasi yan eh. May prophecy ang Panginoon, ang mga propeta tungkol sa kalaganyarin yon.
Tingnan natin mga kapatid, sa Acts chapter 2, kung ano yung Matthew muna, Matthew 28:20. Alam natin ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay nagbigay po siya ng habilin. Yun, maganda yung mga bago tayo, sino bang mga magulang dito ate, tasang kamay? Tapos na ba yung habilin niyo? Pero na ba kayong, ano tawag doon, no, kapatid? Testamento. Yun. Ang mga itong 10 hektaryang ito ay anong nakalagay sa ano, Brad? Yung mga ganong ano? Ini, bili, binibigay ko sa aking mga anak. Ang bandang patag ay kay Ismondo Tonyo. Ang bandang bundok, Janice Tonyo sa bundok. So wala tayong magagawa doon. Dahil ang gumawa ng testamento doon, magulang mo. Susundin yun ng mga maiiwan. Para yung kinangisip na lupa nandun sila sa pakadulo Nahuli kasi sila Pero wala namang iniwang testamento. Basta kanya-kanya na lang angkin. Ako dito, ako doon. Ang problema, wala sila doon. Kaya hindi sila nang angkin. Yung nahuli, yun ang sa kanila ngayon. Mabuti na, mayroon din kahit paano. So, ang importante doon, mayroon tinatawag na testamento na iniwan. At ang ating Panginoong Kristo nag-iwan ng tinatawag na gagawin ng mga alagad. Ano yung sinabi ng Panginoon? Matthew 28:20. Send them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. Yun. Yung magagaling yung katuruan, yung doktrina, yung practices sa ating Panginoon, hindi manggagaling kay pastor, hindi manggagaling sa sino man, manggagaling ang doktrina, turo, at practices sa ating Panginoon sa Kristo. Mahigpit po ang ating Panginoon Walang pasubali yun. Sabi niya, turuan silang sumunod. Yun. Anong ituturo sa dasundin? Sa lahat ng ating ipinabuutos sa inyo, at ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kaya makikita natin mga kapatid, Acts 2:42. Tingnan natin, sa Acts chapter 2 verse 42. Sabi doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship, and breaking of bread, and in prayers. Yun. Kaya ina-encourage natin lahat ng mga member ng Primitive Baptist Cavite, kapag may Lord Supper, huwag ko kayong mag-a-absent. Yun. Kasi nga, ang sabi dito, then they that gladly receive the word were baptized. Yung nabaptize sila. Anong ginawa ng mga nabaptize? The same day, there was added unto them about 3,000 souls. Tapos, and they continued steadfastly. Patuloy silang nagpapatuloy saan po? Sa apostles' doctrine. Ano pa? In fellowship. Papatuloy sila sa fellowship. And breaking of bread and in prayers. Yun, di ba? Mayroon tayong Bible study, house to house. Yun, kahapon, Bible study 4. Yung hindi yung mga na-postpone, next week ulit. Yun. Kasi, importante pala yung mayroon tayong Bible study. Dahil doon nasasabi nila yung problema. Dito, minsan, ngitian lang tayo. Kamusta ka, sister? Okay ako, pastor. Okay siya, pero pagdating sa bahay, hindi pala siya okay, mga kapatid. Doon po na intindihan, mahalaga yung follow-up, mahalaga yung Bible study, para personally, malalaman ng pastor, anong problema nitong kapatid nito? Ilan ba yung Bible study ko kahapon? 3. Yun. Nalaman ko tuloy, daming problema pa. Kaya dito, nagmimitian lang tayo. No? Yun pala, halos ayaw, bibitaw na sa loob. Diba? So, importante yun mga kapatid na, meron mo, daily sila. Araw-araw sila ay nagpe-fellowship. Saan ito nagpe-fellowship? House to house. Yan.
Kaya maganda nga, araw-araw mayroong Bible study tayo dito, no? Pagpa-schedule kayo, pwedeng umaga. Mayroon tayong morning eh. Pinananay nita, minsan, 3 times a week kami, nag-morning devotion doon. Doon na kami nagkakape. Ako na lang nagdadala ng pandesal, baka sabihin, dito ka lang pastor. Hindi naman gano'n, pero at least, hindi lang iisipin na kaya ako pupunta dahil sabi yung pandesal. Doon kami nagpo-coffee, yun. Maganda po eh. Kung ano yung bakanteng oras ng mga kapatid, doon nyo i-schedule yung Bible study. Yun. Walang ano, kung ano yung oras at kung bakante ako naman, kung yung sasabihin nyo doon, bibigyan ko talaga ng oras yan. Malayo man at malapit, nakakarating ako sa Ilocos eh. Karating ako sa Apare. 2 beses na ako pumunta sa Apare mga kapatid. Sa Santa Ana, Cagayan. May kapatiran tayo doon. Ano pa? Nandito lang. 1 hour lang naman tayo magkukwentuhan ng tungkol sa spiritual. Importante po yun mga kapatid. Bakit to? Anong purpose ng preaching? Bakit to may pangangaral? Pwede namang hindi na. Papunta naman tayo sa langit eh, di ba? Kahit di naman tayo mag-tipon eh. Pag namatay tayo, yung kaluluwa natin, 100%, papunta na sa langit. Pero ano ba yung purpose? Bakit may pangangaral? May pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yun, mga kapatid. Tignan natin yung Ephesians, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Tignan po natin mga Bible, mga kapatid. Ephesians, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Ang sabi po ng ating kapatid na apostol na Pablo, simulan natin sa verse 11, and he gave some apostles and some pastors and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano ang reason? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ito pala ang dahilan, mga kapatid. Kaya may pastor, may nangangaral, may nagtuturo, ay para, number 1. Ano yung number 1? Para sa ikalalago natin. Para lumago tayo, maging mature. Kasi di naman porke born again ka, mature ka na. Subukan mo yung bata, magpaaralin mo ng kinder. Hindi mo din i-level yan sa grade 6. Kinder, i-level mo sa grade 6. Anong alam ng kinder? Break time, di ba? Recess, uwi. Mami, uwi na ako! Yun na yung mga kinder. Ako nga, nung grade 1 eh, nung unang araw ko sa school eh, talagang halos mapunit yung palda ng nanay ko eh, kasi ayaw ko magpaiwan eh. Yun yung mga unang mga bata pag pumapasok. Pero pag, di ba, pag grade 3 ka na, grade 2, umalis ka na mami, kaya ko na. Pinapaalis mo na nga yung magulang mo kasi kaya mo na. So, ganun din sa spiritual, yung level ng faith natin ay hindi kaagad malago yan. Kaya nga mayroong nagtuturo, mayroong nangangaral para mag-mature tayo. Di ba sa isa sa mga dahilan kung bakit may Word of God, 2 Timothy 3:16. Anong sabi doon? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Ano yung perfect doon? But pure. Yun. Kaya nga, pag nagbabasa ka ng Biblia, yung nag-aaral ka, nakikinig ka, nag-aatin ka ng fellowship, unti-unti nagiging mature ka. Hindi naman automatic nag-aatin ka eh, mature ka na. Mature na ba kayo, kapatid? Tapos ang kamay, lahat ng mga mature na. Okay na mo, wala pa. Hindi nga rin ako tumas kasi nag-aaral pa rin ako ngayon eh. Kasi ang pag-aaral hanggang kamatayan, hanggang pagdating ng Panginoon. Walang katapusan pag-aaral. Kumbaga, tayo po ay unti-unti na nag-aaral hanggang mag-mature tayo sa spiritual na buhay. At diba, pag mature na tayo, hindi na tayo matitusod kahit anong preaching eh. Pero pag mga hindi pa mature, anong nangyayari? Anak ko, ako na naman pinatamaan ng pastor, sa akin pa nakatingin. Hindi po, umiikot po yung tingin ko eh. Kung ikaw lang titingin, kung si Sir Darren, sa'yo na lang ako titingin, sis, no? Kung kay Brother Jerram talagang tumbo ko, Brad, tingin ka sa akin. Tayo lang magtitinginan. Bahala na sila, di ba? Pero hindi. No. Baka sabihin, sa akin na lang tumingin, pastor. Pumaya, sa
sabihin, baka may crush si pastor sa akin. Naku, delikado yon. So, wala ko ditong pinapatamaan. Dito, pag nag-preach, talagang preach po. No? Sabi nga, pag tinamaan ka, salamat, magpasalamat ka. Sinong nagpapasalamat mga kapatid pag tinamaan ng Word of God? Na parang ako yun ah. No? Ibig sabihin, buhay pa yung spiritual mo. Wala ka pa sa tinatawag na karnalidad. Na maging humble lang tayo pag tayo tinamaan ng salita ng Diyos. Huwag nating ihilagan. Huwag nating, may shield ka rin. Hindi po dapat ginamit mo yung mga shield na yan. Tayo kasi may shield of faith. Yung shield of faith na ito yung magiging dahilan para matanggap mo yung mga pinapangaral. Kasi nasa iyo na yun eh. Yung faith na yun ang nagsisilbing panangga mo sa mga masasama. Pero kung mabuti yung darating sa'yo, sasanggain mo pa ba yun? Magiging humble ka lang na tanggapin mo yun. Kita mo natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ito, sinabi ng Apostol Pablo kapatid sa kay Timoteo na maging matapang sa pangangaral. Hindi po pwedeng ang pangangaral ay parang lamya-lamya. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At natatakot pa yun ng mangaral na lalo na pag malaki ang bigay. Naku, si sister, baka magtagpo yan. Faithful giver pa naman. Pag nawala yan, paano na ang church? Hindi ho, mga kapatid, dito, wala kong sisinuhin ang pangangaral kasi nga, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ano po yung sabi dito natin? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, yun, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Yun ang gagawin ng mga ngaran. Hindi ho pwedeng mamimili lang ng ipipreach na para lang sa mga, para matouch lang yung emotion. Para lang hindi magalit. Ay minsan na talagang nakakatension po ang preaching, mga kapatid. Bakit to? Sa panahon ng ating Panginoon, nung nangaral po siya, ay marami nung nag-arisan sa kanya eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo rin ba aalis? Anong sabi na Apostol Pedro? Saan kami pupunta, Lord? Ibig sabihin, hindi dahilan para matisog ka sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So, sabi doon, preach the word of God instant in season or out of season. Sabi doon, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So, may sakripisyo talaga na gagawin ang isang mangangaral para maipangaral ang aral, doktrina. And doctrine talaga So, yun po yung pangatlo. Number 1 po, yung prayer. Pangalawa, yung singing. Yung pangatlo, yung preaching. And last, dito po tayo magtatapos, yung giving. Part of worship, mga kapatid, ay giving. Yun. Hindi po pwedeng nagpipray lang tayo, singing, preaching, pero nakalimutan mo ang giving. Every Sunday po yun. Di ba, nag-worship tayo? Part of worship is giving. Kaya nga maganda mga kapatid, sinong mga magulang na may anak na nandito, taas ang kamay. Yung mga magulang na may anak. I-practice po natin na every Sunday, tayo lahat, mga anak natin, ay makapagbigay. Sanayin natin, kasi pag nasaan na yan, di mo natuturuan yan. Bigyan mo ng 5 piso, 10, o piso. At least napapractice na niya na every Sunday, nagbibigay siya. Hindi mo na may bibigyan ng isang, ito, bigyan mo ng isang, ito anak ibigay mo 1,000. 1,000 sa iyo, anak. 1,000 sa akin, ang laki naman ibibigay natin, 3,000 din nawala tuloy yung pamban. Hindi po. Basta, yung every Sunday, yun ang tinatawag natin sacrificial giving. Yun, sacrificial giving po yun. Ikaw yung magpapasya doon. Kasi yung para sa Diyos, Diyos ang nagpasya doon. Ng bawat dating na ang blessing mo, Diyos na ang nagpasya doon kung ang magkano ibibigay mo. Pero yung sacrificial giving, ikaw yung magpapasya doon. Ilan yung ibibigay mo sa sakripisyo. So, tingnan natin mga kapatid, sa 2 Corinthians, so, ilang talata lang naman. Alam ko na
alam namin ito mga kapatid. Kaya kasi nasabi ko, review lang tayo mga kapatid. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Isang talata lang nga lang eh. Tingnan natin mga kapatid. Sabi po doon, every man, according as he had purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Saan daw natutuwa ang Diyos, mga kapatid? Sa cheerful giver. Eh, paano magiging masaya ang giver? Kapag binigay na niya ang buhay niya sa Diyos. Alam niyo, minsan, kahit magbigay ka, pag hindi masaya ang puso mo, wala akong blessing mo doon, mga kapatid eh. Dapat cheerful giver. Paano ka nagiging cheerful giver? Naunawaan mo na ito yung kalooban ng Diyos, Lord. Ito yung gusto mo. Ito yung gusto mo na pagbibigay. Kaya susundin ko yan. Ano man ang mangyari. Kaya kapag dumating ang blessing, yon. Sino ba ang may dumating blessing taas ang kamay na? Ako pa, daming dumating na blessing. Wala ba kayo dumating na blessing? baka malaman ni Pastor. Kahit hindi nyo sabihin, alam ko na may dumating na blessing sa inyo. Pastor, bakit nalaman mo? Kaya alam ko eh. So, ano sabi doon mga kapatid? Tingnan natin, no? Ulitin lang natin. Every man according as he had purposed in his heart. Yun. So let him give. Yun. Not grudgingly. Ano yung sa Tagalog yung not grudgingly? Hindi napipilitan. Or kailangan. Hindi ka lang magbibigay. Ito, magbibigay ako dahil kailangan ni Pastor. Yun. Huwag ka magbibigay ng ganon. Magbibigay ka dahil naunawaan mo yung tamang pagbibigay. Yun. Dahil ito yung itinuturo ng Diyos, gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, kalaban ka na ng Diyos, di ba? Sinabi na nga ng Diyos na ito, para magtabang pagbabasa. Ano ba yung tamang pagbabasa, mga kapatid? Sino nagbabasa na sa'yo ng Bible? Ano ba yung tinuturo ng Bible na tamang pagbabasa? Ang sabi sa Bible, huwag kakaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo itong araw at gabi. Kailan ka raw magbabasa? Araw at gabi. Kailan kayo nagbabasa? Pastor, gabi lang eh. Ganun mo yun, no? Sinabi nga ng Diyos araw at gabi. Tapos ikaw naman, gabi lang. O sa panalangin, anong sabi sa panalangin? Manalangin ng walang patid. O ikaw, kailan ka nananalangin? Hindi, pag may problema, nananalangin ako eh. So, o sa preaching, kailan ka nakikinig ng preaching? Ang dami na natin naka-upload na preaching. Sino ang nagbubukas ng YouTube channel, mga kapatid? Para makapanood ng preaching. Tapos ang kamay po. Yun, Sister Tess, nakakasampung preaching kaya ta, Sister. Yun, pag wala kayong ginagawa naman mga kapatid, yun, spiritually speaking, kailangan po natin yan para sa spiritual food natin. Yun, sanayin po natin na kapag wala kayong ginagawa, yun, manood kayo ng daming preaching. Kahit hindi preaching ko eh. Nagsasawa na ako kay Pastor. Daming preacher doon. Kay Elder Rene, Elder Mami, Elder Vin, Elder Melvin. Dami ng preaching doon. Kasi, kung gusto natin lumago, wala nang dahilan. Tayo na lang nagdadahilan para hindi tayo lumago. So, tingnan natin mga kapatid. Susugan lang natin ng kaunti yung about giving, mga ilang talata lang mga kapatid. Dito sa bahagi ng New Testament, tinan lang natin yung dito Exodus 22. Nahirapan pa ba kayo sa giving mga kapatid? Sinong nahirapan pa? Yung may struggle pa sa kamay. Para may pag-pray natin. Yung pagdubating ang blessing ay parang na-struggle pa. Na parang nagdadalawang isip na ibigay yung para sa Diyos. So, pag nag-struggle pa kayo, pray pa lang, Lord. Nawa, ma-overcome po ito. Tignan natin ang Exodus, mga kapatid. Chapter 22, verse 29 to 30. 22, 29, hanggang 30. Sabi dito, thou shalt not delay to offer the first of thy right fruits and of thy dead works
the firstborn of thy son shalt thou give unto me. Likewise shalt thou do with thy oxen and with thy sheep 7 days, and shall be with his dam. On the 8th day, thou shalt give it me. Yun, alam mo, sa lumang tipan mga kapatid, huwag daw i-delay yung giving. Yun. Ako, practice ko no, nung nasa, ano ka po, pagkasweldo talaga, no? Hindi ko na dinidelay yun. Hindi na ipabubukas, no? Lalo na ngayon, ang bilis, di ba? Napakabilis na ang technology ko. Ako nga nun, wala pang text nun, tawag lang. Pagkasweldo, tawag ang pastor eh. Kasi alam ko, sa sarili ko, pag na-delay yun, pwede kong magastos naman yun. Kasi, tinan mo natin, tingin kayo muna, bakit hindi kayo makatingin? Tingin muna kayo sa akin. At alam ko, kaya hindi kayo makatingin. Ay meron kayong dinadamdam. Hindi ko alam paano dinadamdam nyo. Tingnan mo mga batid, pag dinilay ninyo yung para sa Diyos, ano ang mangyayari? Proven ko yun sa sarili ko mga batid. Bakit to? Nakalista na po lahat ng bayarin eh. Nakalista na po at kung titingnan ko, kulang pa yung sweldo ko. Kulang na kulang. Pero inisip ko, wala akong gagalawin doon sa mga gastos ko. Importante, maibigay ko muna yung para sa Diyos. At alam niyo, nagpo-provide talaga ang Lord doon sa mga natitira kong mga lista-lista na nababayaran ko talaga. Pero nung sinubukan ko na hindi ko ibigay, abay talagang kulang na kulang talaga mga kapatid. So, kasi nga po, yung para sa Diyos, nakas-design yan sa ministry. Tapos hindi mo ibibigay, hindi, kumbaga sa sundalo, para hindi mo pinakain ng sundalo, ano mangyayari sa sundalo? Mamamatay. Kaya nga dati sabi dito, do not delay. Yun. Ano yung hindi natin i-delay? Yung giving. Na-delay ba mga kapatid? Na-delay, pastor. Paano ba yan, pastor? Eh, sa Diyos ka magnanagot ngayon. So, importante mga kapatid, kasi ituturo ko talaga ito mga kapatid, kasi napag-usapan nga namin ng mga pastor doon sa Kabara. Yan talagang problema ng churches ngayon. Yung mga member, hindi nakikita yung katotohanan ng blessing sa tamang pagbibigay. Nakala nila kapag nagbigay ng tama, nawawalan sila. Hindi nila alam na talagang kapag nagbigay ka, talaga ang Diyos, ang tutusin mga kapatid, ang Diyos na rin ang nag-provide para makapagbigay ka. Di ba? May lakas ka, may trabaho ka. E di, ang Diyos na rin ang nagbigay ng paraan para makapagbigay ka. Nung nagtrabaho ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pastor, ipag-pray mo ako na makapagtrabaho. Pastor, pag-pray mo ako maka-abroad. At pag nakapag-abroad ako magpapagawa ng bahay sa bahan natin. Hanggang ngayon, kahit poste, walang nagawa. Ang daming pangako. So, i-correct po natin lahat yan mga kapatid kasi nasa, na tayo, huling panahon na eh. Kailangan maitama yung ating lahat ng ginagawa para maging maayos. Kasi kung parusahan ka ng Diyos, nandito ka, damay ko ang church. Dideclare ko ito si brother, si sister, tiwalag na po natin. Siya ang pinagbubula ng parusa ng Diyos sa atin. Di ba? So, hindi naman na gano'n. Kakausapin muna ng sarili na. So, mayroong So, yung tinatawag kong giving, magagawa lang naman natin ito mga kapatid na masaya. Kapag yung binawa ng Macedonian Church ay gagawin natin. Kaya lang naman hindi natin nagagawa yung tama. Baka hindi pa talaga na ibibigay natin yung buong buhay sa Diyos. Nag-aalinlangan pa tayo. Alam mo, nakapag-aral ka, nakapag-push ka, nakapagtrabaho. Sinasabi nga ng Diyos na ibigay yung sa Diyos. Ang kay Cesar, ang kay Cesar. Ano yung kay Cesar, Brother Gian? Tax. Sino magpapasya sa tax, Sister Jen? Automatic. Nung sumahod ka ba, Brother Andrew, ano? Ikaw ba yung nagbigay ng tax o automatic?
Automatic, di ba? Ikaw, Brother Ariel, nung masahod ka, di ba nag-security ka, nag-automatic ka talaga eh. Ang iglesia yata mga kapatid sa SM, automatic yata yung ano nila, yung 10%. Kaya ang hinahire nga ng SM, ano eh, ang iglesia ni Cristo. Kasi faithful daw mga employee, tapos yung tithes nila, pati tax, automatic doon. Pero grabe, no? Tayo hindi ganon. Sa atin, ikaw yung magpapasya ka nga, magpapasya, masayang puso eh. Pag masayang puso, yun. Kahit hindi pa araw ng linggo, naghahatid na eh. Kasi nga, pag na-delay mo yon, may possible talaga na magastos mo yon. Talagang sa dami ng mga bayaran. Huwag kang mag-alala, di ba? Sabi na ng Panginoon eh. Yun, kanina bago tayo nagsimula, nag-release muna ako eh. Yung Matthew 6:33, mga kapatid. Napanood nyo, Matthew 6:33. Ano yung nakalagay doon? But seek you first the kingdom of God. Siyempre, ano yung kingdom of God na uunahin mo? Yung iglesia. Hindi naman kingdom of God na tumutukoy doon, yung eternal heaven. Iglesia po yun, na uunahin natin sa lahat. Yan. Uunahin natin sa lahat. Huwag natin ipahuhuli yung church. Sabi nga ng Panginoon, but seek you first eh. Ang ginawa mo, alam mo yung talata, pero pinahuli mo yung church. Ano mangyayari pag pinahuli mo? Subukan natin magpunta mga kapatid. May sweldo ka na 100,000. Nung nagpunta ka, kulang pa yung sa bayaran mo, kulang pa yung 100,000. Makakapagbigay ko pa ba, Brother Giardo? Hindi na, kasi kulang pa nga eh. Alam mo, kay Brother Ariel, ang bayar ni Brother Ariel, 60,000. Nung nagpunta, 1 to 3 hanggang 10, naku, kulang pa, mangungutang pa ako. Yan. Ang gagawin mo ngayon, doon mo na maisip yung sa Panginoon. Pati yun, ilalahat mo na doon sa gastusin mo. Na mali, mga kapatid. Bilang Kristiyano, dapat tayo, kapag tayo po ay may dumating na blessing, isipin agad natin yung para sa Lord. At bayaan mo ito, magpasya ka doon sa natitira. At hindi naman sinungaling ang Diyos nung sinabi niya na, seek you first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. Idadagdag niya eh. Ay paano idadagdag eh? Yung para sa kanya, kinuha mo pa. O edi, wala kang idadagdag talaga. Baka magkulang-kulang talaga. Baka mag-lifetime ka ng kulang. Hanggat din natin na itatama yung ating attitude about worship, magkakaproblema talaga ng kapatid. So, ayusin na natin. Simula natin sa Sunday mga kapatid, yung mga bata, exercise mo natin kahit bigyan natin ng 30 piso para masanay lang sila na sila mismo nagbibigay. Yung offering mo, huwag mo ibigay sa anak mo na siya ang maghuhulog. Ikaw mismo. Makita ng anak mo na ikaw mismo naghuhulog. Kahit piso lang, 5 piso, pag nasanay po yan at nagkatrabaho, nako, napapractice na po niya yan. So, yan lang po mga kapatid sa hapong ito at yan ay kasama sa pagsamba natin. Ano po yung 4 kasama sa worship? Prayer, singing, preaching, and giving. Yun. Kaya pag Sunday, huwag kayong manilig mga kapatid. Yun. Inuulit ko, para sa Apostol Pablo no? Anong inuulit? Inuulit ko mga kapatid, huwag kayong manilig. Yun. At yung mga hindi nakadalo, inuulit ko, dumalo pa kayo every Sunday. Kasi iba ho yung face-to-face eh. Talagang nandun po makikita natin yung sustansya ng pakikinig. So yun lang po mga kapatid sa hapong ito at tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa hapong ito, sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya. Salamat po God at sa mga napag-usapan namin tungkol po sa tamang pagsamba. Kayo po Diyos ang magturo sa amin. Anong po ang aming mga pagkukulang sa mga nakaraan, patawarin mo kami ulit. Nawa, sa mga susunod na aming gagawin, maitama na po namin ang dapat maitama para maging maayos po ang aming pagsamba na hindi lang kami sumasamba na ayon lang sa sarili namin, kundi nawa, sumamba kami ng ayon sa iyong gusto. Nang sabi nga po niyo sa inyong salita,
ang Diyos ay espiritu at dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa hapong ito. Salamat o Diyos sa mga kapatiran ito na mayroon pong bukas na puso upang makinig ng iyong salita. At lahat po ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, paasa mo na po bago tayo. Awit po tayo.